Ako si Maria at ito ang aking kwento. Pagkatapos ng libing ay agad na pinalipat ni Daniel si Nakara sa mansyon. Kahit nagluluksa pa sa pagkamatay ni Lourdes ay kailangan pa rin nilang magpatuloy sa buhay. Kailangan pa rin ni Daniel na magpatuloy para sa mga naiwan sa buhay, lalo na sa anak na naging matagumpay ang operasyon at nagpapagaling na lamang sa ospital. At dahil hindi nagaanong abala sa kanya-kanyang gawain at trabaho, ay naisipan ni Kara na bisitahin ang kapatid kasama si Melba. Pagdating sa kulungan ay naghintay sila ng ilang sandali para kay Topher. Pagkapasok nito ay agad sinalubong ni Kara ng yakap ang kapatid, habang si Melba ay naghintay na lamang sa may table. Mabuti at napadala ulit kayo, ani Topher, na gumanti rin ng mahigpit na yakap. Kamustang pamangkin ko? Sorry kuya at ngayon na lang ulit kami nakadalaw gawa ng maraming inasikaso. Naging abala rin kami sa libing, saka sa paglipat sa mansyon. Si Luisa naman nagpapagaling na mula sa operasyon. Nabalitaan ko nga nangyari kay Lourdes. Saad ni Topher. Sinong nagbalita sa iyo anak? Ani Melba. Yung assistant ni Daniel. Hindi ko nasabi sa inyo nung huling punta nyo na palagi siyang bumibisita sa loob ng 3 taon. Kahit na ayokong harapin. Kung minsan naman ay ang assistant nitong pinapapunta para lang kamustahin ako. Ano namang sadya ng assistant ni Daniel sa'yo kuya? Kuryosong tanong ni Kara. Ang sabi sa akin ay muli niyang pabubuksan ng kaso ko kahit hindi na kailangan. Ayoko nang umasa. Bakit naman anak? Paano kung sa pagkakataong ito ay tuluyan ka na makalaya? Ani Melba. Tumitig si Topher sa kapatid. Nagkabalikan kayo, tama ba? Ni-request mo ba to kay Daniel na tulungan muli ako? Umiling si Kara. Hindi kuya, wala akong alam sa plano ni Daniel. So nagkabalikan nga kayo. Bakit Kara? Paano kung saktan ka na naman niya? Hinaplos ni Melbang braso ng anak. Topher, ako na magsasabi sa'yo, nagbago na si Daniel. Matagal ang tingin ni Topher sa ina at ilang sandali pa ay tumango. Naniniwala ko sa inyo ma. Pero hindi niyo ko masisising mag-alala lalo pat nandito ako sa kulungan. Hindi ko may pagtatanggol si Kara. Pero totoo kuya, nagbago na si Daniel. Hindi na siya tulad ng dati. Tumango si Topher. Kung nagbago na nga talaga siya, ay sige, bibigyan ko siya ng chance. Muli ako magtitiwala sa kanya at tatanggapin ang offer na muling buksan ng kaso ko. Natuwa naman si Melba at Kara sa sinabi nito. Pagkatapos ay marami pa silang pinag-usapan at hindi na malaya ng oras hanggang sa matapos ang visiting hour. Makalipas ang 6 na buwan ay nagtugma na rin ang schedule ng lahat sa wakas. Kaya natuloy na rin ang planong magbakasyon sa loob ng 1 linggo. Maraming lugar na pwedeng puntahan. Sa Boracay, Siargao at ang gusto pa nga ni Daniel ay sa ibang bansa. Pero napagdesisyonan nilang sa Bohol na lamang magtungo at malapit lang sa Cebu kung saan gustong bisitahin ni Kara ang lupa at bahay nila doon. Pagkababa sa narentahang van ay matatanaw mula sa malapit ng white sand at asul na karagatan. Breathtaking at talagang manghang-mangha sila sa nakikita. Maging ang 2 bata na kasama nila sa bakasyong iyon. Ang anak ni Eunice at si Luisa ay excited na magtungo sa tabing dagat. Ligo tayo mamaya, Luisa. Heather, saad ng isa sa 2 anak ni Arnold, si Audrey. Excited rin si Lorin habang nakakapit sa braso ng kaibigan. Magbibikini ako mamaya, ikaw rin Kara. Hindi pwede, sabat ni Daniel nang marinig ang sinabi nito. KJ, bakit mo pinipigilan si Kara? Kasi gusto ko. Natawa naman si Arnold sa isang tabi, sa kanilapitan ng girlfriend. Tama na yan at baka mag-away pa kayo. Tama naman kasi si Lorin. Bakit mo pipigilan si Kara? Kung hindi nga lang ako buntis ngayon ay magbibikini rin ako, komento ni Eunice. Kahit hindi ka pa buntis ay hindi rin kita papayagan, saad ng asawa, na ikinatuwa ni Daniel dahil may pumanig sa kanya. Maya-maya pa, matapos makuha ang mga dalang gamit ay pumasok na sila sa hotel. Sinamahan ng staff sa kanya-kanyang kwarto, nasa isang palapag lang silang lahat at dahil hindi naman pwedeng mag-isa si Melba ay sinama na nila Kara sa kwarto. 3 pamilya sila doon. Sina Daniel, Kara, Melba at Luisa.
Si Eunice ang asawa nito at anak at sina Lorin, Arnold at ang dalawa nitong anak. Nagstay lang sila sa hotel pagkatapos mananghalian at pagsapit ng hapon ay saka sila nag-swimming sa dagat. Enjoy na enjoy ang mga bata habang ang mga babae pinagdiskitahan ng kanya-kanyang partner. Inililibing ang katawan sa buhangin at kung ano-ano pang ginagawa. Kinagabihan naman ay sa labas sila kumain. Iba't ibang makukulay na kainan, mga resto bar na kanilang nadadaanan hanggang sa napagdesisyonan na nilang kumain sa napiling restaurant. Daddy, dun sana tayo sa maraming lights, saad ng anak ni Arnold, si Arthur. Hindi kayo pwede doon, dito na lang tayo. Pagkatapos ay order na sila ng pagkain. Habang naghihintay na pag-usapan nila kung anong gagawin bukas at sa mga susunod na araw. Mag-island hopping tayo bukas. Ani Arnold dahil siyang nagplano kung ano dapat nilang gawin sa bawat araw nang masulit ang kanilang bakasyon. Mag-snorkeling din tayo at marami pang iba. Sa susunod ko nalang sasabihin at parating ng pagkain natin. Aniya, at saka sila sabay-sabay na kumain. Sa loob ng isang linggo ay nag-enjoy talaga sila sa pananatili sa Bohol. Sumakay sila sa Lubok River Cruise, nakikanta at sayaw sa mga staff, nagpunta sa sikat na Chocolate Hills sa Carmen, sa Tibaw Cave Pool at sa iba't iba pang tourist spot na sa lugar lang matatagpuan. Sa huling araw nila sa Bohol ay in-enjoy na lamang nilang papalubog na araw sa may beach. Magkasama at magkayakap sa lounge chair si Kara at Daniel na hinahalikan pa sa noo at pisngi ang asawa. Sobrang saya ko, mahal. Ako rin, Daniel. Hindi ko akalaing darating ang araw na ito. Kasama ka. Kaya yakap at masayang pinagmamasdan ng paglubog ng araw. Humigpit ang yakap ni Daniel sa kamuling hinalikan sa noo ang asawa. Pasensya ka na't matagal akong natauhan. Nasaktan kita. Ikaw na pinakamamahal ko. Kalimutan na natin ang nakaraan, mahal ko. Ang isipin na lamang natin ay ang ngayon. Ang maging masaya sa mga susunod pang mga araw, linggo, buwan at panghabang buhay. Napangiti si Daniel sa narinig sa kahinalikan ng labi ni Kara. Halik na wagas ng pagmamahal. Isang umaga habang nasa pastry shop para magtrabaho ay napansin ni Kara na tulala at nakapangalumbaba ang kaibigan. Kaya nilapitan niya si Lorin at tinanong, "Anong iniisip mo?" "Yung mansari namin, wala pa ako naiisip na gift. Si Arnold na lang ang laging nagbibigay kaya to, tinatablan na ako ng hiya." Tugon ni Lorin na nakatulala pa rin. "Ano bang magandang ibigay?" Sabay lingon sa kaibigan. "Hindi ko rin alam. Mahirap magbigay ng regalo sa mga taong meron ng lahat." "Exactly. Every month na lang akong nahihirapang mag-isip. Nagmumukha na siyang sugar daddy sa kakabigay sa akin ng kung ano-ano. Kahit wala namang occasion. Pero hindi ako nagre-reklamo ah. Gusto ko nga yung naso-surprise pero this time gusto ko namang magbigay rin para fair." Naningkit ang mga mata ni Karat na panguso. Nag-iisip kung paano matutulungan ng kaibigan. "Ang hirap namang mag-isip." Napangisi si Lorin at makahulog ang tumingin. "Ang hirap talaga maging Disney princess." Aniya, sa kahinawi-hawi ang buhok, nagmamaganda. Pagkatapos ay sabay silang natawa. "Magtrabaho na nga lang tayo. Kahit mga Disney princess tayo, hindi pa rin natin pwedeng pabayaan itong shop." Ani Kara, na tinanguan ng kaibigan. Ang hindi alam ni Lorin ay kinuntsaba ni Arnold si Kara. Ang magaganap naman sa riya iba sa mga nagdaan dahil tuluyan na nakapagdesisyon si Arnold na mag-propose. Handa na itong pakasalan si Lorin at makasama hanggang pagtanda. Ang misyon ni Kara ay abalahin ng kaibigan at siguraduhin na hindi ito makakahalata sa plano ng nobyo. Nag-e-enjoy si Kara sa ginagawa kapag nagkakwentong kaibigan sa nalalapit na mansari na walang ka-idea. Sa tuwing nagte-text o hindi kaya ay tumatawag si Arnold upang magtanong, kumalap ng impormasyon o humingi ng suggestion para sa proposal. Pero mas na-enjoy ni Karang pagsundo sa kanya ni Daniel. Yung matapos ang nakakapagod na trabaho sa shop, ay susunduin siya ng asawa na kahit pagod rin ay ngingitian siya. Yayakapin ng mahigpit. Hahalikan at pagkatapos ay mag-aaya ng umuwi. Gusto niya palaging ganun tapos pagdating sa mansyon ay sasalubungin naman sila ng yakap ng anak. Sobrang sarap sa pakiramdam. Nakakapawi ng pagod. At hindi pa doon natatapos ang lahat. Pagkatapos kumain ng hapunan, inakagawian na nilang dalawa ni Daniel ay kwento mga nangyari sa kanila sa araw na yun habang ang isa sa kanila ay nagpapamasahe. Na madalas ay nauwi sa isang intimate activities, kaya imbis na makapag-relax ay mas lalo silang napagod na dalawa. Pero sulit naman.
Ngunit sa gabing yun ay nag-usap lang sila ni Daniel hanggang sa parehong nakatulog. Kinaumagahan na alimpungatan si Kara nang marinig ang matinis na boses ng anak na sumisigaw. Pagmulat ng matay nakita niyang nakikipagkulitan to sa ama. Luisa anak, huwag masyadong maingay, natutulog pa ako. Ani Kara pero pinili nang bumangon para simulan ng umaga. May message nga pala si Arnold, ani Daniel. Natigilan naman si Kara at kinabahan. Binasa mo? Umiling ito. Para saan ba yun? May inililihim ba kayong dalawa sa akin? Baka nagtatanong lang kung anong magandang gift para kay Lorin. Malapit na kasi ang mansari nila. Ani ang medyo kinabahan. Baka kasi mag-isip ng kung ano-ano si Daniel. Gusto niya namang sabihin sa asawang planong proposal pero saka na kapag naipaalam na niya kay Arnold lalo pat nakiusap tong huwag sasabihin sa iba. Ngunit kung ikakasama talaga ni Daniel ang paglihim niya ay aamin na siya. Nahirapan na siyang humanap ng regalo para sa kaibigan mo. Bakit hindi na lang niya bigyan ng kotse? Bahay at lupa o hindi kaya ipakasalan na lang niya para tapos? Biglang natawa si Kara. Hindi siya makapaniwala na muntik na matumbok ng asawa ang totoong plano ni Arnold. Kaya hindi na nga niya napigil ang sariling kinuwento ang lahat. Galit ka ba kasi hindi ko sinabi sa'yo? Ani Kara, umiling si Daniel. Ayos lang sa akin, kahit ako rin naman hindi ko sasabihin kung yun ang gusto niya. Natuwa si Kara na naintindihan siya ng asawa. Thank you mahal, sandalit maliligo na muna ako. Aniya. Mama, ako din, ani Luisa. Kiniliti lang niya sa tagiliran ng anak. Kakaligo mo pa lang, basa pang hair mo. Matapos ay nagtungo na sa banyo. Hintayin ka na namin dito at sabay na tayo magbe-breakfast. Pahabol na salita ni Daniel bago tuluyang sinara ng asawa ang pinto ng banyo. Sa gabi ng proposal ay dinala ni Arnold ang nobya sa isang high-end restaurant. Sila lang ang tao doon, yun ang alam ni Lorin. Ngunit ang totoo ay naroon sa second floor. Sina Kara at iba pang malalapit na kaibigan nakaabang para ito ay sorpresahin. May nakatutok na kamera sa magkasintahan para nakikita ng mga tao sa itaas ang nangyayari sa unang palapag. Ang plano ay magpo-propose si Arnold matapos kainin ng main course kaya nagsikain na muna silang lahat. Nang isa-serve na ng waiter ng dessert ay kumilos na sila Kara. Habang pababa sa first floor ay namatay ang ilaw sa paligid. Naging dim light. Nagsimulang tumugtog ang isang magandang awitin. Pagkatapos ipinalibutan nila ang magkasintahan habang kumukuha ng video. Nabigla at naguguluhan pa ng una si Lorin nang makita si Kara at iba pang mahalagang tao sa kanyang buhay. Hanggang sa lumapit si Arnold at lumuhod. Nagsimulang mag-propose. Tumulo ang luha sa mga mata ni Lorin. Hindi pa man natatapos magsalita si Arnold ay panay ng tango niya sabay lahad sa kamay para maisuot na nito ang engagement ring. Nanginginig ang buo niyang katawan sa sobrang saya. Nakangiting umiiyak si Lorin nang yakapin si Arnold pagkatapos. Pinalakpakan ng mga taong naroon ang magkasintahan habang magkayakap. Ilang sandali pa ay nakangiting nilingon ni Arnold si Kara na ipinagtaka nito. Maya-maya pa'y napasinghap ang mga kasamahan ni Kara habang nakatingin sa likod niya. Kaya lumingon na rin siya at nagulat nang makita si Daniel. Anong ginagawa mo dito? Aniya. Sa halip na sumagot ay bigla na lamang lumod si Daniel at naglabas ng singsing mula sa bulsa. Anong? Bakit? Naguguluhang tanong ni Kara na naluluhan ng mga sandaling yon. Pinangako ko sa iyo noon na gusto kong magsimula tayo muli. At ito yun mahal ko. Hindi mo naranasan ang pakiramdam na ma-engage. Ang makasal na hindi na napipilitan ng groom. Gusto kong maramdaman mong maging special gaya ng iba. Ani Daniel. Tuluyang tumulong luha sa mga mata ni Kara. Hindi mo naman kailangan gawin to. Pero gusto ko mahal ko. Sagutin mo na siya Kara para double wedding tayo. Ani Lorin. Sige na Kara, tanggapin mo ng singsing. Nakiusap pa naman sa akin yan si Daniel na gusto ko ring i-surprise. Natawa si Kara. May sinabi ba akong hindi? Siyempre magpapakasal akong muli sa'yo mahal ko. Aniya. Saka hinawakan ng mukha ng asawa para halikan sa labi kahit nakaluhod pa ito. Matapos ang matamis na halik ay sinuot ni Daniel ang singsing sa kamay niya. Saka niyakap ng mahigpit. Pinasaya mo ko ngayon Kara. Ako rin Daniel. Sobrang saya ko ngayon, mahal ko. At muli nilang pinadama sa isa't isa ang pagmamahalan kasabay ng mga palakpakan ng mga taong naroroon. Ilang linggo nang napapansin ni Kara na madali siyang mapagod at nagiging antukin kahit sa kalagitnaan ng trabaho. Kaya napapadalas ang pagpuslit niya sa office ng siya para matulog at gigisingin na lamang ni Lorin
kapag kakain ng tanghalian o hindi kayo nasa labas na si Daniel para siya ay sunduin. Bakit lagi na lang kitang nakikitang natutulog? Siguro pinupuyat ka lagi ni Daniel, no? Pabirong tanong ni Lorin. Natawa lang si Kara pero para makasiguro kung ano nga ba itong nararamdaman ay nagpa-check up na siya para makasiguro, lalo pat abala na sila para sa preparasyon sa kasal. Mag-isa siyang nagtungo sa ospital. Sinuri at inultrasound ng doktor matapos niyang sabihing delayed na siya ng ilang araw sa monthly menstruation. Tuwa at kabang naramdaman ni Kara nang sabihing posibleng siya ay buntis. Congratulations ma'am, you're 5 weeks pregnant, saad ng doktor. Naiyak sa sobrang tuwa si Kara. Gusto niyang sabihin sa pamilya ang magandang balita ngunit pinigil niyang sarili. Gusto niyang sorpresahin ang mga to. Isang gabi sa mansyon ay siyang nagpresentang magluto ng kanilang hapunan habang may nakaredy ng cake sa refrigerator. Medyo nagtataka si Melba kung bakit ang mga paborito nilang pagkain ang niluto ni Kara. Marami ka atang niluto anak, may question ba? Gusto ko lang pong ihanda ang mga paborito niyong pagkain. Si Daniel hindi pa po ba dumarating? Umiling si Melba. Puntahan ko lang sandali sa Luis at kanina pa yung nakikipaglaro kay Haru. Ani ang tinutukoy ang aso saka umalis. Ilang minutong lumipas ay dumating na si Daniel na masayang makitang naglulutong asawa. Niluto mo yung mga paborito ko? Aniya sabay halik sa pisngi at labi. Oo, namiss ko magluto para sa inyo. Maya-maya pa ay bumalik si Melba kasamang apo kaya naghapunan na sila. Habang kumakain ay pansamantalang tumayo si Kara para kunin ang cake. Anong meron? Bakit may pa-cake? Ani Melba. Umiti naman si Kara sa kakinuha ang kanina niya pa tinatagong sonogram upang ipakita sa pamilya. Bakas ang pagkabigla sa mukha ng dalawa. Nang walang ano-ano biglang tumayo si Daniel at niyakap ang asawa. Diyos ko, Kara, buntis ka? Masayang bulalas ni Melba. Tumangon naman si Kara habang yakap din ng asawa. Sobrang saya ko. Salamat mahal. Ani Daniel sa hinalikan ito sa labi. Si Melba ay kinausap naman ng apo. Luisa, magkakaroon ka na ng kapatid. Ang bata na kanina pa naguguluhan ay bigla na lang humiyaw sa tuwa. Bumaba ito sa kinuupuan at tatakbong niyakap ang ina. Ang mga katulong na naroon sa paligid ay masaya rin sa narinig na balita. Buong gabi masaya ang lahat at nag-celebrate. Siyempre, pinaalam din ni Karang pagbubuntis sa kaibigan. Buti na lang talaga at hindi ka pa nagsusukatan ng wedding gown kung hindi pa hirapan ng pag-a-adjust. What if magpabuntis din kaya ako para pareho tayong harap sa altar na malaki ang tiyan? Biro pa ni Lorin. Natawa naman si Kara. Sige nga, I challenge you. Hamon niya naman at pagkatapos ay pareho silang nagtawanan. Kabado, excited at emotional na naghihintay sa labas ng simbahan si Kara kasama si Lorin. Dahil ito ang araw ng kanyang pinakahihintay. Dapat ay double wedding ang magaganap ngunit dahil sa nagdadalang tao siya ay mas napaagang kasal kaysa sa napag-usapan. Nang magsimulang tumugtog ang musika sa loob ng simbahan ay mas lalong naging emosyonal si Kara. Huwag kang umiyak, pigilan mo, ani Lorin. Tumangulang si Kara bilang sagot. Ilang sandali pa'y bumukas ng pinto ng simbahan at isa-isang nagsipasok sa loob ang magkakaparehas na bridesmaid, groom at groomsmaid. Dahil nasa dulo ang bride ay hindi kaagad napansin ni Kara na iba ang naghintay sa kanya na father of the bride. Si Lorin na muna ang unang nakapansin na bigla na lamang naluha na ipinagtaka niya. Anong problema, Lorin? Tingnan mo kung sino naghihintay sa'yo sa unahan, Kara. Iyak nitong sagot. Sakala niya binalingan kung anong sinasabi ng kaibigan. At nang makita kung sinong nakatayo naghihintay sa kanya kasama si Melba, ay bigla siyang nanghina at muntik nang mapaupo. Kuya! Gusto niya itong takbuhin at yakapin pero ayaw niyang sirain ang seremonyas ng kasal kaya nagpigil siya. Nang malapit na sila sa isa't isa ay si Topher na mismong kusang lumapit at yumakap. Namiss kita ng sobra bunso. Congratulations! Masaya ako magiging titong muli. Ani habang nakahawak sa tiyan ng kapatid. Ako rin kuya, salamat. Mabuti't pinayagan kang umattend sa kasal ko. Kaninong plano to? Si Daniel. Pero bunso, hindi lang ako basta pinayagan. Talagang malaya na ako ngayon. Mas lalong naiyak si Kara at humagulhol ng tuluyan. Paano nangyari yun? Huwag kang masyadong umiyak anak, magsisimula pa lang ang kasal. Paalala ni Melba. Sobrang haba kung ikakwento ko pa dito. Pero binuksan muli ang trial at sa tulong ni Daniel ay tuluyan na nga akong malaya.
Nilihim muna namin para sa araw na ito. Wedding gift niya para sa'yo. Mahaba't mabilis na paliwanag ni Topher habang naglalakad sila palapit sa altar. Ilang sandali pa'y magkaharap na si Kara at Daniel. Huwag kang umiyak, mahal ko. Aniya na tinutulungan si Kara na punasan ng luha kahit na maging siya'y naiiyak na rin. Hindi ko akalain na may mas isasaya pa ako ngayon, ani Kara. Ipapaubaya ko na siya sa'yo, Daniel. Ikaw nang bahala sa kapatid ko. Ani Topher bago sila iwan. Makakaasa ka, aalagaan ko siya, tugon ni Daniel. Matapos ay magkasabay na humarap sina Kara at Daniel sa altar. Sinimulan ng pari ang seremonyas ng kasal. Habang matamang nakikinig ang lahat, ang pakiramdam naman ni Kara ay para siyang lumulutang sa hangin. Isang makatotohan ng panaginip para sa kanya ang nangyayari. Habang buhay niyang itatatak si isip at pusong bawat sandali ng kasal nilang dalawa ni Daniel. Hanggang sa pinagharap sila ng pari para sabihin sa isa't isa ang kanilang wedding vows. I, Daniel Romualdez, take you Kara Panganiban Romualdez to be my lawfully wedded wife for the third time because I really love you. Pinapangako kong babawi ako sa lahat ng mga pagkakamaling nagawa at mamahalin kita. Hanggang sa huli kong hininga. I love you, I love you, I love you. Habang sinusot ang singsing, sunod-sunod at nag-uumapaw ang luha sa mga mata ni Kara. Hindi na nga niya alintana kung hulas na ba ang makeup sa mukha. Ay, Kara Panganiban Romualdez, take you Daniel, to be my lawfully wedded husband. And yes, I love you too. I promise to be a good wife, understand you and support you for the rest of our lives. Aniya na isuot sa daliri nitong singsing. Ilang sandali pa ay inanunsyo ng pari na, in the sight of God and His witnesses, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss. Nakangiting humarap si Daniel at tinawi ang veil na humaharang sa magandang mukha ni Kara. Matapos ay pinagsaluhan nilang dalawa ang isang matamis na halik, hindi lang isa kundi hindi na mabilang na halik ang pinadama nila sa isa't isa. At sa paglabas sa simbahan ay magkahawak kamay nilang sasalubungin ang bukas ng magkasama. Sa hirap man o ginhawa hanggang kamatayan. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Kara at Daniel. Maraming salamat po sa lahat na sumuporta at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.